Alright, we're here at El Salvador del Mundo City Hall. You know, ang El Salvador ay ano siya, meron siyang 50, 55 or 56,000 population. Tapos yung Opol ay 67. Pero mas maraming population si Opol, pero mas naunang naging syudad to si El Salvador City Hall. El Salvador City Hall. Si El Salvador kasi ito nga daw ay may paggawaan ng may mga factory, Tanduay, ganun. Kaya mas nauna siyang naging syudad. Component city na siya ngayon. Sabi ng aking nakasabayan na si Madam, shout out na uwing Lagindingan, na napakahusay niya, napakasipag kasi araw-araw talaga siya umuwi from CDO to Lagindingan. Grabe yung pagod nun. Yan, welcome to El Salvador City. Ganda ng City Hall nila, parang para ding stadium. Meron sila ditong food park, Kin Chicken a la carte. Sa harap lang talaga ng City Hall. Tapos sa unahan mayroong Jollibee. Tapos meron din silang McDonald's. Ito yung nila, food park. Ganda, Hindi nila kailangan pumunta ng CDO para makapag-banding sa friends and family. Para makapag kain sa labas. Dito lang sapat na. 6 income class component city. Ano ibig sabihin nun? Pinakamaliit na income class, Pero di naman siguro mag-redefine, di ba, kung mahirap ang isang syudad o isang municipality sa kanyang income class. Pwedeng yun lang ang kanyang kinikita, Kailangan abot ng kanyang assets and liabilities. Assets. Tapos lang kung talagang tao dito, 50 plus population. Tingnan natin sa Wikipedia, ha. Yun, El Salvador. Officially the city of El Salvador is a sixth. According to the 58,000 population. 2022, ha. 2020. 58,000 population. Tapos okay. Parang Mati City rin pala to, na nawala ng cityhood. So John 27, 2007, kailan ba siya naging city? 2007, lost cityhood in 2008. So naging city siya ng 2007. Tapos nawalan ng cityhood noong 2008 tsaka ng 2010. So ibig sabihin hindi siya ganun consistent, Yung sa income yan, di ba? Dahil kaya natatanggalan ng cityhood. Lang. Density 500 per kilometer squared. Okay. Household 50,000. Salvadoreños. Poverty incidence 13%. Yan lang, Yan ang nakuha natin dito, information. History. El Salvador was created from the barrios of El Salvador and Mologan with their sitios known as Sala, Sambulawan, Sinalok, Lagtang, Talaba, Kalabay-Labay, and the Hinigdaan, formerly part of Cagayan de Misamis Oriental. On June 27, 2007, municipality of El Salvador becomes a city in the province of Misamis Oriental.
after ratification of Republic Act 9435. Supreme Court declared the cityhood law of El Salvador as and 15 other cities unconstitutional after a petition filed by League of Cities of the Philippines in its ruling on November 18, 2008. On December 22, 2009, the cityhood law of El Salvador and 15 other municipalities regained its status as cities again after the court reversed its ruling on November 18, 2008. On August 23, 2010, the court reinstated its ruling on November 18, 2008, causing El Salvador and 15 cities to become regular municipalities. Finally, on February 15, 2011, El Salvador becomes a city again, including the 15 municipalities, declaring that the conversion to cityhood meets all legal requirements. Ayun. Parang Mati City din eh. Yun ang alam ko no na ano sila, nabawian ng cityhood. El Salvador cityhood. Meron sila traffic light dito no, which is good para magano sila, mag-prepare no, yung mga motorista sa highway na kapag sasapit sila sa may El Salvador City Hall, ano sila, piprino no, may minor kasi may traffic light, maaari silang mahuli at magmulta. Tapos ang ganda dito kasi ano siya, dagat yata no. Puntahan kaya natin. Kaya tita lang yung dagat kasi madilim. Tsaka walang mga barko. Yan lang no, bali yung problema ko lang talaga kasi di makatulog ng maayos kapag nasa Davao. Masyadong komportable, nakakabobo. Alam niyo yon, masyadong relax, kampante. So, yun. Ang pinakasagot ko talaga ay sumakay ng bus, pumuntang Butuan, dumiretso sa Cagayan. Tapos ngayon, mag-i-explore pa tayo sa may area ng Misamis Oriental, Iligan. Pero ngayon, El Salvador muna tayo. Titignan pa muna natin kung meron tayong makakasasakyang ano, papuntang Iligan City. Four, 3, 2, 1. Okay, tawid. Iyon, no? Ano, pwede na ba? Pwede na siguro. Katakot kasi ano to, National Highway. Yung mga nananakbo sasakyan dito ay talagang tulin kung sa tulin lang, di ba? So talagang ano no, napaka strategical na location talaga ni Cagayan de Oro City para maging metropolis. Kasi nga surrounded siya no ng mga cities and municipalities. Taguluan, Manolo Fortich, Opol, Tagum. Asa to? Ano yun? Basta Tagum no? May Tagum, Taguman, Tagum. Tapos ito, El Salvador City. Yan yung mga surrounding or mga neighboring cities and municipalities ni CDO. Kaya masasabi natin na napaka perfect location ni CDO para maging metropolitan. Si Davao City, ano lang yun, no? Kumbaga, solo flight, solo alone. Kahit walang mga neighboring cities and municipalities na ano sa kanya, nakadepende kay Davao. So tuloy-tuloy pa din kasi yan na nga, meron naman tayong mga distrito, napakadami no, dami kasing district ang Davao. Buhangin, Agdao, Mintal, Kalinan, Pahibato, Toril. Sapat na yon para ma-sustain ang pagiging metropolitan. Tapos ngayon basahin natin si ano,
si Opol, tsaka si El Salvador. Opol lang kasi, tapos ito kay El Salvador. Yun, sinasabi ko sa inyo na mas marami pang population si Opol, pero mas maraming pera ang El Salvador kasi may mga factories and mga industrial plants dito. Sarap ng kape, grabe. So ngayon, basahin muna natin bago tayo mag-Opol. Economy muna ni El Salvador. El Salvador hosts several companies, plants, and factories west of Misamis Oriental. These are the Asia Brewery, Tanduay Ram, Virgin Cola Bottling Plant, Visayas and Mindanao Region Distributor. Wow, ang galing talaga lang So siya ang supplier sa Visayas and Mindanao. Ang galing. Highland Fresh Daily Products. Highland Fresh Daily Products, okay. So, ibig sabihin mga gulay. Tama ba? Highlands. Monarch Equipment. Zisto. Oh, social. Zisto, paborito ko yan. WL Foods, no? Yung yan, mga... Ano ba yung WL Foods? Yung mga... Timbura, chichirya, no? Boy Bawang, for example. Tama ba, Boy Bawang? Tapos... Universal Robina Corporation. So yan naman yung paggawaan ng gumagawa ng mga feeds. Tama. Okay, with regards to financial institutions, Rural Bank of El Salvador and lending institutions such as FICO, Oro, Co-op, Imloelier and other are accessible at the office hours in this place. So, di ba? So ang galing lang, no? Ganda. Kaya pala mayaman si El Salvador despite sa liit ng kanyang population. Siya ay lamang 58,000 people 2020 census. So tingnan natin si El Salvador. So Opol naman, Opol. Sorry. Opol. Officially, the municipality of Opol is a second-class municipality in the province of Misamis Oriental. According to 2020 census, it has a population of 66,000 people. Di ba? Mas marami kumpara kay kay El Salvador. Ito na yun. Yan Opol. So ngayon, tingnan natin ang mapa ni CDO. Tapos yung kanyang mga surrounding and neighboring municipality, di ba? Yan Ang nakapaligid kay CDO ay Taguluan, Manolo Fortich, Libunan, Baungon, Opol, El Salvador City kung saan tayo ngayon located, Abuyod, Alubihid pala, sorry. Ayun, Tagum, Gitagum, Libertad, Initaw, Naawan, Mantikaw, Lugait, Iligan City. So yun yung mga nakapaligid kay kay CDO ng mga municipality in cities na siya, developing metropolitan of Cagayan de Oro. Yun lang. Thank you for watching. O ano bang nakuha yung lesson, aral dito? Wala lang. Ako'y curious lang kasi El Salvador. Diba? El Salvador is yan isang syudad, isang bansa sa sa Latin America, diba? Southern America continent. Sana nagustuhan nyo to. Sana meron kayong na-discover din kagaya ko. Ayan lang, travel lang. Taglakbay aral. Discover ng bagong lugar. Dagdag sa memory. Ingat. Bye.